What's up mga ka-lovely friendship? This is Jonah and syempre you are watching the Kasambahay Story. Syempre bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutang i-subscribe ka friendship. Syempre samahan mo na rin ng like and share and kalampag sa kampana para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Gusto ko pong pag-usapan sa aking mga videos ang mga kwentong kasambahay, mga experiences natin para may kapulutan ng idea ang mga kasamahan natin na baguhan na magtatrabaho dito sa gitnang silangan. Ayan po. And napansin ko nga po pala, karamihan sa mga nanonood hindi pa po nakapag-subscribe. Baka naman gusto nyo akong samahan hanggang sa dulo ng video na to. And syempre, huwag nyong kalimutang i-subscribe. Ayan, ganap for today mga ka-friendship. Ito na yung part 2. Part 2. Ayan. Kung kaya tayong iligtas ng papel at lapis, kung napadpad man tayo sa malupit na amo, ano pa ba yung mga ways para makahingi po tayo ng tulong maliban sa papel at lapis? Ayan. So, ka-friendship, ikaw ba ay nagtatrabaho dito sa gitnang silangan at meron kang kaibigan, kamag-anak or kakilala? Or mismong ikaw ang naka-experience na pinagmamalupitan ng amo? Ayan. Eto na naman tayo. Siyempre mga ka-friendship, iba-iba po ang ating mga sitwasyon, magkakaiba po ng ugali ang ating mga amo, and syempre, yun nga po, iba-iba ang nadaratnan natin na klase ng trabaho or klase ng bahay or yun nga, sitwasyon. Pero kalimitan sa mga baguhan, lalo na po sa mga dito sa gitnang silangan, mga baguhan, may mga iba pa rin pong napapadpad sa mga malulupit na amo. Malulupit or mga abusadong amo. So, ano ang gagawin natin? Halimbawang tayo ay naka-experience ng ganito. So, yung isi-share ko po sa inyo ay karamihan base sa mga nakita, narinig, at na-experience natin sa mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala. Okay. So, may share po akong kwento sa inyo nung kami po ay nasa Riyadh. Nasubukan din po namin magpa-rescue ng mga kakilala. Kasi nga po, sa kasamaang palad ay napadpad sila sa hindi kagandahang mga employer. Unang experience po namin na mahingan ng tulong. Ito po ay nangyari nung nag-apply ang aming mismong kapitbahay. So, nung unang mga like first month, second month, siguro okay pa yung employer niya. But then, nung nagtagal, nilalak na po siya. Kung maalala ko, kasi medyo matagal na po yung kwento. Pero ito po ay real life, true to life story, experience na ganun nga po yung naging sitwasyon ng kapitbahay namin. Pagkaraan ng siguro 2 buwan na pamamasukan niya dito sa gitnang silangan, first timer din po siya noon, nilalak na siya sa loob ng bahay ng amo. Tapos madamot, pinagdadamutan ng pagkain. So kakain lang siya ng isang, kung familiar kayo yun sa footlong, yung ganyan, yung footlong buns, ang tawag nila dito yung samuli, no, na tinapay. Isang ganun lang yung binibigay sa kanya, tapos tubig, siguro. Tapos, yun, trabaho siya ng trabaho, tapos ganun lang yung papakain sa kanya. Tapos, medyo ma-attitude yata ang kanyang among babae. Yan. So, kahit naman sino, no, kung ganun lang yung ibibigay sa yung pagkain, ilalak ka pa ng pintuan, ilalak ka sa room mo, tapos palasigaw or bugnutin pa yung amo mong babae. So, mahirap po yung ganung klase ng amo. So, ang nangyari po, ang kumontak po sa amin ay mismong kapatid niya na naghingi siya ng advice kung paano ba
sana mailipat ng mas maganda-gandang amo yung kapatid niya. So, ang ginawa namin is, una, nanghingi kami ng kopya ng kanyang kontrata. Yun po, kaya napaka-importante po ng ating kontrata. Lagi ko pong sinasabi sa mga kaibigan ko, sa mga kasamahan kong aplikante, na sana mag-iwan kayo ng Xerox copy ng inyong contract sa mga kapamilya ninyo kung kayo ay pa-deploy na dito sa gitnang silangan. Kasi yun po yung magiging way para matrace or makontak yung kinaroroonan nyo, kasi nandoon po nakasaad ang pangalan ng employer ninyo, address nila, at saka yung telepono nila. So, ayun po. Hiningi ko yung kontrata, tapos yung Facebook ng kapatid niya. Ayan, so ngayon po, since nasa modern na tayo, nakakagamit na po tayo ng GPS or nakakapag-share na din po tayo ng location natin. Importante po yan na pag-aralan natin kung tayo ay pupunta dito sa Middle East. Para po kung may mga kaibigan kayo at ganito yung sitwasyon ninyo, maaari nyo pong isend yung current location ninyo para alam nila kung saan kayo tutuntunin or hahanapin kung halimbawang maging worst yung situation ninyo. Kasi minsan, may mga amo na itatago talaga nila yung mga workers nila. Okay? Yan. So, hiningi ko yung Facebook. Tapos, nag-message ako sa kapatid niya. And sabi ko, kung po pwede i-share mo sa akin yung location mo. So, medyo malayo yung location niya. And that time, syempre, mga ilang taon pa lang po kami sa Riyadh noon. Hindi pa po ako masyadong marunong magsalita ng Arabic. So, mas maano pa yung English ko noon. Ang ginawa ko, sinabi ko po na yung worker nila ay kamag-anak namin. So, white lies, no? Although nagsinungaling na ako, pero syempre para naman sa ikakabuti, yon, white lies nga sabi nila. Ayun, so trinay ko pong kontakin yung employer at sinabi ko yung sitwasyon ng kanyang worker, at sabi ko din na nakapag-report na po siya sa family niya, and yung family niya nakapag-report na rin po sa agency. So nung una, galit yung among lalaki. Sabi niya, walang ganitong worker dito, sabi niya. And then tinawagan ko siya ulit the following day. Sabi ko, hindi mo pwedeng ikaila na yung katulong mo, ang pangalan niya ay ganito, siya si ganito, at nag-apply siya nung ganito, na-deploy siya nung ganito, and kilala ko kasi pinsan ko po siya mismo. So, kung hindi mo siya, hindi ka makikipag-coordinate sa agency, maaring ako ay tatawag ng pulis. So, right then, natakot po siguro siya. So, ang alam ko is, pinasa siya sa ibang employer. Ayan, so nung nilipat po siya, thanks God naman kasi hindi na pinahirapan ng employer niya. Okay, hindi na siya pinahirapan ng employer niya. Nilipat po siya from Riyadh to Al Qasim. Okay, yan po yung first na experience natin. So, yun po, napaka-importante ang kontrata, mag-iwan kayo sa family ninyo. And yung sa Facebook ninyo, kailangan marunong kayong mag-share ng location ninyo or sa WhatsApp ninyo. Yun po yung mga ways para makakontak tayo sa mga kaibigan natin o mga kakilala natin at humingi ng saklolo. Siyempre, unang-una ipapaalam natin sa mga kapamilya natin, at ang pamilya natin, i-coordinate nila yan sa ating recruitment agency. Ganun po yung proseso. And pangalawang kwento po, eto. Meron akong nakilala, so akala ko ibang lahi siya. Lagi siyang nakatulala sa bintana. Pinagmamasdan pala niya ako araw-araw, hanggang nung naglinis ako, kinausap ako, nagulat ako kasi Pilipino pala siya. Ayun, nilalak din siya ng amo.
tapos kinukuha wala siyang cellphone, kinuha ng employer. And ang problema, every time na tatawag siya sa pamilya niya sa Pilipinas, deduction yon sa sahod niya, sa regular call. So, 'di ba? Ang pangit. Konting ilang minutes lang nakakausapin mo tapos ide-deduct mismo sa salary mo. Edi napakalaking bawas nun sa sahod mo. So, yun. Ang ginawa nga po niya, ayun, sumulat sa papel. Sinulat yung pangalan ng husband niya at yung contact number. So, kinontak po namin yung husband niya. Kami na po yung nakipag-usap sa husband niya, pinagbigay alam namin na ganun yung sitwasyon niya. So, awa naman ng Diyos, natapos niya yung kontrata niya and nakauwi na siya. At pangatlong pangyayari is sa mismong kapitbahay ulit namin, yung sinasaktan siya ng employer niya. So, ganun din po yung nangyari. Kumontak kami sa family niya, ni-request namin na pumunta yung family sa agency. Tapos, nag-send sila ng copy ng repatriation request. Pero mahirap makipag-coordinate sa agency nila dito sa Saudi Arabia. So, nung time na nag-volunteer kami sa Bahay Kalinga, that's the time na pinakita namin yung repatriation request. And sabi nila, i-coordinate nila sa agency or kung hindi, magsisend sila ng para ma-rescue yung worker. Kasi tinampal yata ng palayok. Yon, ganun. So, iba-iba po talaga yung kwento natin dito, no? Minsan swerte, minsan minamalas tayo sa mga amo. Ayan. So, ganun po. Kung may mga ganitong sitwasyon, ang unang-unang kailangan pagsabihan natin ay ang mga pamilya natin para sila ang makapag-report sa agency. Kung worst naman na senaryo at nananakit na sila at ikaw ay nanganganib or delikado na yung sitwasyon mo, kasi meron po talagang mga ganito, no? Yung nambubugbog sila, ewan ko kung bakit, pero may mga ganito yung nambubugbog, nananakit sila. Wag na nating antayin na tayo ay mapahamak. Gumawa po tayo ng paraan. Unang-una, pwede po tayong tumawag sa 911 o tumawag tayo sa mga pulis para magpasaklolo. Ang mga pulis po nila dito ay on the spot naman po na pumupunta para i-check nila yung mga worker. Okay? Or kung hindi ka man makakontak sa pulis dahil nga wala kang cellphone, pwede naman siguro yung landline ng employer mo. Or kung hindi ka maka-access sa kahit anong telepono, yun nga po, maaari kang magsulat sa papel at ihagis mo kung saan alam mong may mga taong makakapulot ng papel na yon. At wag lang sa harapan ng employer mo. Kailangan yung alam mong mataong lugar na may makakapulot at makakabasa. Manalig ka lang, syempre, na one day may tutulong din sa'yo. Wag ka pong kung halimbawang gusto mo nang tumakas, kasi nga syempre nanganganib na yung buhay mo, no? Kasi nananakit, ng bubugbog, yan, mga ganyang sitwasyon. Kung gagawa ka man ng paraan para makaalis ka sa bahay ng employer mo, tignan mo na safe ka naman. Hindi yung gusto mong tumakas, naisipan mo na lang lumundag sa 3rd floor. Hindi ka po si Superman. 2nd floor or 1st floor pa lang na lulundagin mo, sigurado magkaka-injury ka. Kawawa naman po yung katawan mo, kawawa naman po yung pamilya mo sa Pilipinas. Okay? And magiging iba na yung kaso mo pagdating nun. Baka sabihin nilang nagtangka kang magpakamatay. Mabaliktad ka pa. Okay, so gawin mo sa safe na paraan. At kung nabigyan ka ng tsansa na makalabas, alam mo yung mga garage nila, may mga pwede kang pihitin na disusi doon kahit ilock nila yung main gate sa mga garage nila, yung pasukan at labasan ng sasakyan nila, pwede ka doong makalabas. Okay, and if nabigyan ka ng chance na makatakas, yun, pumunta ka sa pinakamalapit na police station. Humingi ka ng saklolo, kahit sa mga lokal.
dahil willing naman po silang tumulong. Pumunta po kayo sa pulis, mag-report po kayo sa pulis. Or kung hindi man, kung may mga kabayan kang makita dyan, magpatulong ka. Magpunta po kayo ng police station, mag-report po kayo, tsaka po kayo pumunta ng embassy. Or direktang magtungo po kayo sa embassy kung walang malapit na police station. Ganun po. Lagi po tayong mag-iingat kung darating man po yung worst na scenario, maging wise po tayo. Syempre, yung hindi po tayo mapapahamak physically. Syempre, kailangan wise pa rin, no? Unang-una talaga na pwedeng makatulong sa atin kapag nilalak tayo sa room tapos binubugbog or sinasaktan ka, mga pulis po talaga ang pwede nating tawagan. And kung hindi man po, kung may mga phone kayo, pwede nyo pong kontakin ang numero ng ating mga embassy. Ayan po. Ipa-flash natin sa screen ang number ng consulate dito po sa Jeddah. Nakalimutan ko na po yung number nila sa Riyadh. Ayan. Ganyan po yung ano. And mayroon din po tayong kaibigan dito sa Jeddah na na-rescue last time. Na nag-post siya sa social media. Tapos, syempre, kaibigan natin, hindi naman pwedeng hayaan na lang natin. So, kumontak tayo sa agency. And thanks God kasi ano naman po yung agency. Mabilis po yung action nila. Mas mabilis pa nga nung nag-report kami sa embassy, pinasa lang kami sa DMWO. Yung officer. Tapos yung officer yata that time is nasa labas. Sabi niya, tumawag na lang ulit kayo alauna kasi nasa labas pa ako. 'Di ba? Office hours tapos nasa labas daw siya. Paano kung emergency na emergency 'yon? Aantayin pa namin siya. Okay. Pero hindi talaga maiwasan yung mga ganong system, no? But thanks God kasi ang agency namin ay napakabilis kumilos. Salute kay sir. Alam nyo na po kung anong name ninyo. Yan, saludo po ako sa inyo kasi on the spot kinabukasan, nakuha na po si worker na ibalik sa mismong agency. Ayan, thank you. Yun po, ganun po yung mga means na pwede nating ma-survive yung sarili natin kung nasa mga worst na scenario po tayo. Ayan, so ganyan mga ka-friendship, lagi po tayong maging wais. And lamang po talaga ang may alam. Okay? Ayan. So, lagi ko pong sinasabi sa inyo, mag-iingat po kayo palagi. And kung karapatan, syempre, laging ipaglaban. Pero wag naman pong makikipag-away sa mga amo. Kasi sila pa rin po ang ating mga amo. Ayan. At ipagpatuloy lamang po natin kung ano yung mga mabuting na simulan natin. Syempre, lagi kong sinasabi, magdarasal po kayo palagi. And maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na to. Naway may napulot kayong kaunting idea para po ma-share ninyo sa mga baguhan na ka-friendship natin or mga kakilala, kaibigan ninyo na first timer na magtatrabaho dito sa gitnang silangan, kahit hindi first timer. Kasi minsan may mga sitwasyon na hindi rin natin alam. Ayan. So maraming salamat po. Naway, kapulutan nyo ng kaunting idea. Thank you very much. Hanggang sa susunod natin mga videos. Bye!